So ito na nga guys, ginabi na, hindi dinayuin ng may-ari yung kanyang motor kasi mayroon pa rin isang problema. So yun nga, ito naman ay totally okay pa, kaya lang nagpabili na rin ako kasi malapit na rin siya masira, sa pasira na rin siya. So ngayon may nakita tayong problema dito sa kanyang stator. So hindi ko lang naipakita mga idol at masyadong hahaba yung ating video. Ang nagiging cause nito pagka medyo malayo-layo nang tinatakbo at saka yung kahit sa unang andar pa lang meron siyang backfire na nangyayari. Kaya nga sabi ko nung aming unang usapan ay sabi ko dalim sa akin to troubleshooting natin. At kita nyo naman sa ating pagka-troubleshooting sa call dun sa una ay chinik ko lahat magbuhat sa stator. So yun, pagka kayo makaka-encounter ng ganito at nakakuha kayo na reading dito, so i-check nyo pa rin. Hindi din sapat na dito lang makukuha na natin. Ito kasi yung ating sa tachometer, ito yung ating pickup coil, yung pulser natin. Ito yung negative nya ng ROC 150, 125. Ayan, green white, at saka ito yung kanyang pinaka positive ng pulser. So ngayon talaga dito hindi ko tinitigilan hanggat hindi ako nasisigurado kung tama yung ating pagti-check. So talagang inaayos natin ang husay. So ngayon meron pa ako isang paraan na naiisip. So meron tayo ditong lighter mga idol. Kukunin natin itong pinaka pinaka bulb mga lods. Kaya kukunin lang natin yan. Kasi hindi pa rin siya mapaandar. Kanina napaandar namin, kaya lang putol-putol pa din. So wala na akong maisip, kinod up ko na, pinalitan na ng regulator, palit na rin ng napalit na rin tayo gumamit na tayo ng ibang CDI. Yung aking CDI ginamit ko na rin bago hindi gumana, kasi pagka gumamit kayo ng CDI na buo mga loads at umandar, ibig sabihin CDI ang problema. Ngayon gumamit tayo ng bagong CDI, hindi pa rin siya gumana. Ang ibig naman sabihin ng mga idol ay wala na tayong ibang pwedeng pagdiskistahan kundi itong pulser. Kasi yan din ang nangyari sa aking Rosie. Ito ngayon ang gagawin natin mga idol. So sana hindi ko lang kung nakakabili pa ngayon ito. Kasi dati nung masira yung aking pulser, hindi ako nakabili ng pulser mga lods. Hindi na ako nakabili. Isang buo na din yung nabili ko. Ngayon may gagawin tayo ngayon dito. Cut lang muna natin. So maraming klase mga idol ng pulser. Meron yung babad sa langis, magkakaiba sila ng reading. Meron naman yung wala, yung walang langis, tulad mga sa XRM. Ayan. So yun mga idol, napakano pa ang putol natin. So ito kahit magkabaliktaran, ilagay natin dito kahit alin dyan. Lagay lang natin mga lods. So ito mga lods na maikabit natin. So ito kahit wala yung battery, iilo yan. Yung ginawa natin pinaka LED ng ating lighter. So yun, makapasin yung mga lods. So yun, meron time siya na umiilaw, meron time na hindi. Dapat ito konting lang nito, pick up kagad niya yung ilaw. Yan o, yan o. May time na wala mga loads. Yan. So yun, may time na meron time na wala. So ayan, meron siyang konting itim-itim, pero pwede pa to sa charging system mga loads. So kung may makukuha na tayo ng pulser lang, ayan, basta kayo naka-experience na tipong nagbabackfire na bago namamatay na pag nag-init yung makina, tapos pag lumamig nabubuhay uli. So wala nang ibang dahilan nyo kundi itong pulser. So stock pa to mga idol sa loob na 11 years. So update ko na lang kayo bukas mga idol, at bibili pa tayo ng pulser. Pag wala tayong nabiling pulser mga idol, wala tayong choice kundi bumili na isang buong stator. So mapasin nyo naman bago na.
bago yung kanyang ignition coil. So ayan, di pa natin na ikakabit. So dito na pakikita ko naman sa inyo mga idol kung anong pagkakaiba ng mahina ng ang ignition coil at malakas na ignition coil. So punta tayo sa ang primary coil. May tinatawag tayo sa ignition coil, primary at secondary. Ito primary, ito secondary. So check natin mga idol yung kanyang bago. Umpisa na natin yung bago niya. So meron siyang reading na mga idol na sumaside ang kamay ko. Kailangan hindi nakaside ang kamay. So check lang natin mga idol. Ito mga idol ay Apido. Yun, nakukuha na natin siya ng yan, 0.03. Dapat yung mga idol ay 0.04. So bakit gano'n, medyo mahina. Dapat 0.04 hanggang, kasi hindi pare-pares kasi yung ignition coil. Mayroong mababa, mayroong mataas. Ayun, 0.06. So pasok na pasok hanggang 0.04 hanggang 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms. So ganun yun. Basta wag lang lalagpas mga idol ng 5 ohms, kasi hindi pare-pares ang CDI ng bawat unit ng motor. Hindi pare-pares yung bawat ignition coil ng bawat motor. So check naman natin itong kanyang yung pinagpalitan. Napakataas mga idol. Yan. So yan ang dahilan. Sobrang taas na yung kanyang primary coil bago secondary. Ibig sabihin pasira na ito. Secondary coil nya. Dahil lagay lang natin sa 20k. So napakataas na mga idol na nagiging reading. Ayan o. Bago-bago na siya. So tingnan ninyo naman na secondary na rin. Ito lang dulo. So check natin dito ang secondary nya. Yan ang normal. Yan lang ang normal mga idol. 5 ohms. So check ulit natin ito. Tayo nagkakamali. Ayun. Pumalo siya ng 4.6 mababa. So ibig sabihin ito mga idol, medyo okay pa. Kaya lang pasira na ito. 11 years na ito, hindi pa napapalitan. Kaya tataka tayo na talagang yan ay maaari nang pumunta sa pagkasira. So ito yung kanyang bago. Ito natin yung ating ipapalit mga idol. So yung ating kulay black na stock niya, bago-bago yung magiging supply. So update ko na lang kayo bukas kung sa pagkakang upload na video sa Rossi 125. Yan mga lads.